you are. You are good all the time. Come on, let's declare together. You are good. You are good all the time. And all the time. You are more time. You are good all the time. And all the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Come on! Isayaw po natin ating papuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus! Every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on, faithful, we sing. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. Good morning, faithful! Good morning po sa lahat. Yan po, maaraw na po ngayong araw compared po last week. So, isang magandang umaga po sa ating lahat. And first of all, we would like to welcome our first-timers. Pakibati po yung mga katabi nyo. Baka po may mga first time po na umattend here sa Faithful. Paki-welcome po sila at bigyan po sila ng handshake or palakpakan po natin silang lahat. Okay, for our announcements po, first is we have a Men of Faith Fellowship, which is on August 16, which is today po, later at 3 p.m. to 5 p.m. That is on-site at Faithful Central, Tunasan, Muntinlupa City. So for further details, can reach out to Kuya Joel Jose. Next is, we have a Faithful Weekend on August 22, Saturday. That is from 7 a.m. to 9 p.m. sa lahat po ng gustong ma-encounter si Jesus through a one-day retreat at Faithful Central, Tunasan, Muntinlupa City. Registration is 699 pesos for regular rates, and for further details can reach out to Pastor Wenica Celestial. We also have our Fire Night worship and deep prayers that is on-site midweek service on August 27, 2026, Thursday, 6 p.m. So we are encouraged to join this prayer for next week. We also have an event for our women's, that is Women's Online Series Beyond Faithful, that is on August 29, 2026, Saturday at 10 a.m. via Zoom. So we're encouraged also to join here sa mga kababaihan po. We also have our Filipiniana Sunday that will be held on August 30, 2026, Saturday it's Sunday 10 a.m. and 11:30 a.m. at Robinson's Galleria South here at Faithful. So, sige po, tayo po tayong lahat and let's ready our hearts to declare for today. Okay? 1, 2, 3, go. We seek God each day through His Word and prayer. We worship and join faith groups with hearts laid bare. Filled with His Spirit, our faith shall increase and will witness His miracles and power and peace. We trust in His provision and steward His grace as Christ changes our hearts and transforms every place. In our homes, workplaces, and we bring godly influence, truth, and light. We share the good news with love and boldness, serving our neighbors with kindness and faithfulness. Empowered by His Spirit, His mission we express, 2026 is the year of greatness. Yes, good morning po, Faithful. Ngayon po, inaanyayahan namin ang lahat ngayong umaga na magpuri sa ating Panginoon na may kapanatagan sa kanilang mga puso. And yes po, ngayong umaga, let's give back to the Lord. Ibigay natin ang nararapat para sa Kanya. Let's lift up our hands bilang senyales na tayo ay nagpapaubaya at ibabalik natin ang lahat sa ating Panginoon ngayong umaga. Sige po, let's pray. God, Heavenly Father, we raise you up in heaven, Panginoon. Itinataas po namin ang iyong pangalan. At ngayon pa lang po, all glory will be belong to you, Panginoon. And all the
makalimutan ang nakaraan. Dilim ng kahapon, isasantabi na at wawakasan. Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Yes, Jesus! Sasayaw sa saliw na hawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa langit na kabutihan ng iyong hangarin. Ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Yes, ipagdiriwang namin kayo, Panginoon. Iniwan, ihahayag ang kalayaan. Di papalipin. Papaalipin, hindi na muling magpapabihag. Sa bawat sulok ng ating mundo. Sa bawat sulok ng buong mundo, ihahayag tanging pangalan mo. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Yes, Panginoon. Sasayaw sa saliw na tawag ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. Ang lahat ng iyong mga anak nagbabalik sa iyo, Ama. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa langit na kabutihan ng iyong hangarin. Ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Church, itong parting ito, let's declare for our God. At kung naniniwala tayo sa Kanya, sabayan niyo kami. Ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Para sa iyo, Panginoon. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagalak. Salamat, Panginoon. Naway mabuhay ka sa bawat puso naming lahat. Awitan natin siya. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Salamat, Panginoon. Sasayaw sa saliw na hawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. Ang lahat ng iyong
worshiping our God. Di ba po, tumigil na ang bagyo. Ngunit, ang pagpupuri at pag-awit natin sa ating Panginoon ay hindi matitinag. Buhos ang ulan, magos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumbang. Pinalot na dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ay para sa ating Diyos. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang gising mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto. Ang pagpukal ng pagsamba sa aking puso. Awitan natin siya. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkalakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilong niyang papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Sa ulan. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay tumba. Pinalot ng limang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Yes, Panginoon. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang publihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto. Ang pagpukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Pagkalakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilong ng papuri ay hindi mapipigil, Hindi matutuyo. tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Minsan pa. Tuloy-tuloy ang Hallelujah, awit, Jesus. sigaw ng puso ko nagtagumpay. Pagkalakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilong ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, di mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Wow! Hallelujah! Sige po, kung para sa Diyos yan, mas malakas pa. Salamat, Panginoon. Tuloy ang aming pag-aawit sa inyo. Before po tayo magpatuloy sa ating pong awitin ngayong umaga, maaari po bang mag-share po tayo sa ating katabi, yung pinakamalapit po? Ano po kaya yung pinakamabuting bagay na binigay sa inyo ng
ng Panginoon this week. Dahil ang pagpupuri po sa Panginoon ay hindi lamang po sa pagsigaw o pagkanta. We can declare the Lord by our testimonies. Hayaan niyo po kong basahin ang ating salita ngayong umaga. Ito po ay galing sa awit 145 verses 10 to 13. Sabi po dito, magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi nagbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Today, we don't only celebrate na wala ng bagyo or wala ng ulan, but we celebrate because God has been so good. Napakabuti ng ating Panginoon sa iyo, sa iyo, sa iyo, nandyan sa likod, nandito sa harapan, at sa lahat ng kanyang mga anak sa lugar na ito. Bago man o luma, napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. At sana po yung kabutihan na yun ng Panginoon natin, ibinabalik po natin ng paghahanap sa ating Diyos. Sige, sa atin po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Ang aming dalangin, Panginoon, ng pusong ito, Panginoon, ay ang makita ka at maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito. Dalangin ko'y makita ka at mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan na kalwalhatian mo. At dalangin ko'y makita ka at mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan na kalwalhatian mo. Palagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo. Pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus.
makita ka at mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan na kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, tatanghal ka, O Diyos. Tatanghalan ngalan mo, masasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang ang lagi kang pupurihin. Itatanghalan ngalan mo, pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang ang lagi kang pupurihin. Tatanghalan ngalan mo, Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Let's sing this song again to the Lord. Lagi kang pupurihin, itatanghalan ngalan mo, masasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso, sabihin mo sa Panginoon, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, walang iba. Ikaw lamang, sa puso ko, minsan pa. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglako at tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko?
anuman sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay ko nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ang napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Ang napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man. Noon ngayon, kailan pa man. Noon ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Sa buhay ko'y tapat. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay tapat at mabuti, aming Diyos. Maraming pong salamat. Kayo po ay aming pupurihin at pasasalamatan, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord, sa inyong salita ngayong umaga. As we celebrate your goodness, Lord, together in this church. We praise you, we bless your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.
Faithful morning po sa ating lahat. Pwede po bang pakiyugyug po ang inyong mga katabi dahil medyo malamig po dito sa loob ng Cinema 3. At samahan nyo na rin po ng pagbati ng isang magandang umaga. Umaga pa ba? Magandang tanghali. Welcome po sa third Sunday po of August at tayo pa din po ay nasa tema ng Sent to Build. Pakisabi nga po, Sent to Build. At bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang pong mag-shout out. Yes, shout out. Sa isa sa mga nag-build sa akin, binabati ko po ng advance happy birthday ang aking ina, si Pastor Beth. Wala po siya dito ngayon pero kung may chance po kayong batiin siya, bukas po ang kanyang birthday. At ang aking paboritong sister-in-law, si Pastor Amin naman po ay sa Tuesday. Happy birthday po sa kanila. Yan. Gusto niyo pong bumati din? Pwede pong bumati, pero dapat magpipreach din po kayo. Wag na lang daw, wag na lang. So, ang message po natin for this morning is, iron sharpens iron. Be the friend you want to be. Lang po ah. Yeah. Be the friend you want to be. And this morning po, we will learn how to become a friend. Alam niyo po ba kung paano maging kaibigan? So tingnan po natin ano. So we will learn from the life of Joash, Jehoiada, and Zechariah. Our catch is, the way we treat others starts with our relationship with God. Pag may relationship po tayo kay Lord, ang napakagandang bahagi po nun ay may standard po tayo. May basihan tayo. So even becoming a friend with another person, nagiging basihan natin si Jesus. That's why we become, I think para sa akin, we become a very, very good friend. No? When Jesus is our closest friend, His Word guides us, the Holy Spirit changes us, and we become friends who help others grow closer to Him. At sa kabaliktaran, I think the person without a relationship or connection with Jesus, baka ibang klaseng friend siya. No? At hindi natin alam ano yung nagiging basihan niya para ipakita niya yung friendship no, sa iba. Proverbs 27 verse 17, sabay-sabay nga po nating basahin ng malakas. 1, 2, 3, go! Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Siguro naman po lahat po tayo dito naka-experience po magtasa ng pencil. Sino po yung hindi pa po naka-experience? May demo po tayo dito ngayon? Hindi, wala naman po. So, kaya tayo nagtatasa ng pencil kasi una, gusto natin mas maganda yung kanyang isulat. 'Di ba? At kung yung pencil na yon ay bago, no, galing pa sa box, hindi mo siya magagamit hanggat hindi mo siya tatasahan. Yun po yung purpose ng pagtatasa. May pagbabagong nangyayari, pero yung pagbabagong yon pag nangyari, mas napapabuti. So yun po yung gusto natin mangyari dito sa iron sharpens iron. No? So yung katabi nyo po ba, mukha po ba siyang iron? Mukha po ba siyang bakal? Hindi naman po mukhang bakal, ano? So, siguro naman po, medyo pisil-pisilin nyo nga. Siguro naman medyo malambot-lambot kaysa sa bakal. So, to sharpen is actually to build up, not to tear down. Ano po? And the friend na nagsha-sharpen, hindi po siya yung nagte-tear down. Paano nagte-tear down ang isang tao sa kapwa niya tao? Pag binabackstab, pag chinichismis, pag iniiwan, ba? May naalala po ba kayong kaibigan na gumawa po nun sa inyo? So, kung hindi po yun ang kaibigan, paano po kaya natin siya natawag na kaibigan? At tayo din, challenge din po natin sa iba. Ginagawa po ba natin yun? Binabackstab po ba natin yung
tinuturing nating kaibigan? Diba? Iniiwanan po ba natin sa ere? O ichinichismis ba natin sa iba? At yan po yung matututunan natin sa story natin for today in 2 Chronicles starting chapter 22. So before po we start, let us pray. Father, we praise and glorify your name. Thank you for your holy presence, O God. And in the mighty name of Jesus, let everyone, as we hear your word, your voice, realize and see what kind of friend you are to us. And may all of us here desire, Lord, to be your friend as you also wanted us to be your friend, O God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, magsimula po tayo sa ating kwento. So, bago po dito sa verse na naka-flash ngayon, magkakaroon muna tayo ng backstory. Di ba sikat naman po yun, nagpa-flashback muna, no? Para lang po sa context. Sa bansa po ng Israel, simula po ng maging kingdom sila, nagkaroon po sila ng king. Kaya nga kingdom di ba? So, king. Ang unang hari po ng Israel ay si King Saul. Ang sumunod po sa kanya ay probably the most famous ay si King David. At ang sumunod po sa kanya ay ang kanyang anak na si Solomon. Po. After po nung kay King Solomon, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa mga tao ng Israel. Kaya po na-divide po sila sa dalawa. Yung Northern Kingdom, tinatawag po siyang Israel, at yung Southern Kingdom ay tinatawag po siyang Judah. Okay po? At bawat kingdom, Northern and Southern, nagkaroon pa rin po ng hari. At yung ano po doon, yung parang pinaka-rule or yung pinaka-tradition na nangyari, usually, syempre, kung sino po yung anak ng hari, pag namatay po yung hari, siya po yung magpapatuloy. Kaya yung mga anak-anak po yun. At saka, kung babalikan po natin yung story ni David, nangako po si Lord sa kanya, nagkaroon po ng covenant na i-assure ni Lord na laging magkakaroon ng isang hari na kasunod sa kanyang lahi, sa lahi ni David. Ano po? So isang hari po na sa lahi ni David sa Kingdom of Judah ay si Azariah. Ngayon po si Azariah, ang kanyang nanay ay si Athaliah. Marami pong names to so mamaya magkuquiz po tayo dito. Azariah, nanay niya po si Athaliah. Namatay po ngayon si Azariah. So by tradition, ang susunod po dapat sa kanya ay ang kanyang anak. Kaso po, ang kanyang nanay ni si Athaliah may ibang agenda. Siya po yung kontrabida sa story. No? Gusto niya po pagharian yung kingdom ng Judah. Siya po yung magiging reyna. Kaya po, nang mamatay po si Azariah, pinapatay niya po lahat ng mga anak na lalaki ni Azariah. But, in chapter 22, verse 11, but Jehoshabeath, the daughter of the king, anak din po ni Azariah, si Jehoshabeath, so kapatid po siya, kapatid po pala siya ni, tama ba? Nagkamali na ako. Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash, the son of Ahaziah, and stole him away from among the king's son. Ayun, si Jehoshabeath po ay tita. Tita ni Joash. Okay? Tita ni Joash. So si Jehoshabeath at saka si Azariah, magkapatid po sila. Yan. Okay. Malinaw na, Nico? Malinaw na. Okay. Ako yata kailangan linawin. Ano po? So, makita niyo po doon yung pagkilos din ni Lord, ano po? Kasi may covenant nga po na dapat magpapatuloy yung lahi po ni David, laging merong kasunod po sa lahi niya hanggang dumating po kay Jesus. Kasi si Jesus po, nasa line po siya ni David. So kahit na ipapapatay ang mga anak, ay nag-intervene pa din si Lord at na-save ang isang anak na lalaki na si Joash. So siya po ay sinave, inilagay daw po siya sa isang bedroom. They hid him from Athaliah so that he was not put to death. So hindi po siya namatay. And he remained with them 6 years hidden in the house of God while Athaliah reigned over the land. So kaya po siya tinago sa house of God kasi po si Jehoshabeath, ang asawa niya naman po ay si Jehoiada. Natatandaan niyo pa yung mga pangalan?
Kasi pag nakalimutan ko, kayo na po yung magre-remind sa akin. Ano po? Jehoiada. Si Jehoiada po ay isang priest. So, syempre, logically, dun po siya itatago, si Joash, yung king po. Jehosheba. Nagiging tongue twister na po ito, no? Jehosheba. Okay. Jehosheba protected Joash and hid him in the temple. So, ito po yung isang point na makikita po natin kung paano naging mabuting kaibigan ang mag-asawa pong si Jehosheba at si Jehoiada kay Joash. Yes. Ano po? Itinago, in-spare from death at inalagaan. Po. At pagkatapos po nun, 6 years daw po na inalagaan siya. After 6 years, ito pong si Jehoiada, yung priest po, gumawa po siya ng isang movement. Knowing na alam niya si Joash ang rightful king, kinausap niya po lahat ng Levites sa Judah, pati mga leaders, para i-convince sila na dapat si Joash ang maging hari. Po. Kaya sa verse 2 Kings chapter 11 verse 12, then he brought out the king's son and put the crown on him and gave him the testimony, and they proclaimed him king and anointed him, and they clapped their hands and said, "Long live the king." So, yun na nga po nangyari, na-anoint po as king si Joash. For mas malalim na context, si Joash po, nung na-appoint siya as king, he was only 7 years old. So, kung 6 years po siyang itinago sa temple, ilang taon po si Joash nung niligtas po siya ng tita niyang si Jehosheba? 1. Ang galing! +5. Okay, so halos 1 year old lang si Joash nung tinago po siya. And 7 years old po siya nung naging king po siya. 2 Chronicles chapter 24 verse 2, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the days of Jehoiada the priest. So Joash was under the guidance of Jehoiada as long as Jehoiada was alive. Iba talaga ang buhay kapag tayo ay spiritually mentored. Sinong may spiritual mentor na dito? Taas po ang kamay. Yan. So meron pang walang spiritual mentor. So kung hindi po kayo, kung naghahanap po kayo, we are very much willing to assist you po. At saka yun nga po, iba yung guidance na nabibigay kapag meron tayong spiritual mentor. Joash became king when he was only a child, 7 years old po. Jehosheba preserved his life and he was hidden in the temple for 6 years. His uncle, Jehoiada the priest, protected him, discipled him, and helped him restore true worship in Judah. So let me just highlight that it will not be impossible or it will not be possible for Joash to become king who did what was right in the eyes of the Lord kung wala po yung tulong ng kanyang tito at tita. So kayo po ba, meron po kayong Jehoiada at Jehosheba sa buhay ninyo? Sige, tanong niyo po sa katabi niyo, meron ka bang Jehoiada at Jehosheba? Yung tipong hindi nyo mararating yung posisyon nyo ngayon kung wala sila, wala yung tulong nila. Meron po ba kayong ganon? So praise God po kung meron. No? So in 2 Chronicles chapter 24 verse 17, now after the death of Jehoiada, the princes of Judah came and paid homage to the king. Then the king listened to them. Sadly, after pumamatay ni Jehoiada, Joash went from following God's voice to following the voices around him. He did what was right in the eyes of God as long as Jehoiada was alive. When Jehoiada died, wala nang natanggap na guidance si Joash na tulad ng binigay sa kanya ni Jehoiada. Kaya, ang nangyari ay kung sino na lang yung dumating, yun na yung pinakinggan niya. So, God used Jehoiada and Jehosheba to guide and shape the life of King Joash. And we need these kinds of people. I believe God uses this kind of people to build us up and not to tear us down. Yes, we need these kinds of friends, and also we need to be a friend
like this one. So ngayon, ang question is, who is sharpening you? And are you allowing God to use you to sharpen others? So 3 things po na i-discuss natin ngayon, paano ba tayo magiging parang sharpener sa iba? Po. So number 1, know Jesus and know Jesus first, pray for godly friends. Taas sa kamay, sino po dito ang may kaibigan? Sa mga nakataas sa kamay, sino po sa inyo ang itinuturing na yung kaibigan nyo ay godly? Oh, walang nagbaba. Praise God. So, napakagandang blessing po na magkaroon tayo ng godly friends. Kasi kung hindi po godly ang friends natin, ano po kaya mangyayari sa atin? 2 Chronicles 23 verse 16, and Jehoiada made a covenant between himself and all the people and the king that they should be the Lord's people. Ganong klaseng friend po si Jehoiada. Hindi siya gumawa ng covenant na silang dalawa lang ni Lord. Pero dinamay niya ang lahat ng tao, pati si Joash, na magkaroon ng ganitong klaseng covenant. Meron ba kayong friends na dinadamay kayo bigla-bigla sa mga kung ano-anong mga bagay? Dinamay. Di ba may naririnig ako minsan na bigla kayong sinama sa booking, papuntang kung saang travel, di ba? O kaya umorder online, ay gusto rin nito na yan, i-order ko na siya. Dinamay na rin kayo kahit walang consent, in-order na rin kayo. O kaya minsan dinadamay din kayo sa kalokohan. May mga ganong friends ba kayo? I think yung godly friends, ganun din, dinadamay po tayo. Pero, dinadamay tayo sa prayers. Diba? Ini-invite tayo sa church, sa pag-share ng word ni Lord, at saka sa pag-encourage to having the faith or keeping the faith. So, dinadamay ba kayo ng inyong godly friends sa mga ganon? Sino po yung, tanong ko po ulit, sino po yung mga first time pong naka-attend lang sa Faithful? Pwede pong magtaas ang kamay. Yan, praise God po. At kung sino man po yung nag-invite sa inyo, I think they are godly friends and worth keeping. Huwag niyo pong pabayaan yung friends nyo na yan. Kasi pwede naman kayong i-invite sa iba, di ba? Sa galaan, Sunday ngayon, di na umuulan, pero they decided to invite you here sa church. So thank you po sa pagdamay. Sa mga friends na yon, thank you sa pagdamay sa kaibigan nyo. And challenge po sa the rest of us, idamay po natin ang ating mga kaibigan. A godly friend makes you more dependent on God. So remember, si Jehoiada, isa po siyang priest. At naka-establish po siya ng deep connection with God. And he can be considered a godly friend because dinamay niya si Joash and other people closer to God. So sana po yung mga kaibigan natin ngayon na kasama natin, tulungan po natin na mas maging malapit po sila kay Lord. Diba? Hindi yung pipray ka pa ba? Baka hindi na. O sige, hindi na lang din ako. Parang hindi tamang influence na gawa natin, di ba? So mas maganda kung i-encourage natin ang bawat isa to be closer to God. In 2 Chronicles 24, verse 2, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the days of Jehoiada the priest. So Joash had learned the right behavior but apparently had not developed a deep personal enduring allegiance to God. So sadly, yun nga po, after mamatay ni Jehoiada, it was revealed, yung connection pala ni Joash kay Jehoiada ay mas malalim kesa sa connection ni Joash kay Lord. Nagigets niyo po ba yun? Kasi kung mas malalim yung connection ni Joash kay Lord, kahit wala na po si Jehoiada, dapat sumunod pa rin siya sa gusto ni Lord. Pero ang linaw po nung sinabi doon sa Bible na ginawa lamang ni Joash yung tama as long as buhay si Jehoiada. At pagkamatay, hindi niya na-follow kung ano man yung dapat niyang gawin na tama. Meron po tayo dito mga faith groups. Di po ba? Sa mga faith group members po dito, mas malalim po ba ang connection nyo sa inyong faith group leader kesa kay Lord?
Na tipong hindi umattend si faith group leader, hindi na lang din ako aattend. Hindi na nagbabasa ng Bible si faith group leader, pero wag naman sana, no? Hindi na lang din ako magbabasa. 'Di ba? Na nakadepende na po tayo sa ating leader o sa ating kaibigan na godly kesa po kay Lord. So ang encouragement po sa ating lahat is to develop a closer, deeper relationship and friendship with God more than men. Kasi hindi po na magiging maganda yung effect kay Joash eh. So para po tayo, magtuloy-tuloy po tayo sa ating growth spiritually, mas malalim po dapat ang relationship natin kay Lord. John 15:14-15, you are my friends if you do what I command you. So yun lamang po, kapag kinlaim natin na tayo ay friend ni Lord, syempre kailangan mapakita po natin yan through our actions. And that's through obedience to His Word. Our greatest friendship is not ultimately with a pastor, with a mentor, spouse, parent, or best friend. Our greatest friendship must be with Jesus. So yung mga taong yan, nandyan man sila o wala, kapag totoo yung friendship natin with God, tuloy pa din po tayo sa ating spiritual growth. Choose friends who bring you closer to Jesus but never allow a person to take the place of Jesus. So assess nyo po ngayon, yung mga set of friends ko ba ngayon, nilalayo ba nila ako kay Lord o nilalapit ako nila kay Lord? Kung ang sagot nyo po ay nilalayo po nila kayo kay Lord, meron po kayong dalawang option na pwede nyong gawin. Una, pwede nyo pong i-cut off ang relationship sa kanila kasi alam mong napapalayo ka eh. Pangalawa, pwede nyo pong i-maintain yung relationship na yon pero kayo naman po yung maghihigit sa kanila kay Lord. And I think yun yung mas magandang option. Huwag po kayong mag-give up. Ano po? Number 2, let God transform us. Pakisabi nga po, transform. 2 Chronicles chapter 24 verses 17-18. Now after the death of Jehoiada, the princes of Judah came and paid homage to the king. Then the king listened to them and they abandoned the house of the Lord. Instead of God continuously transforming Joash by Joash trusting in God, hindi nangyari yon. Kasi after the death of Jehoiada, Joash trusted men. Gusto sanang baguhin pa ni Lord si Joash. Gustong-gusto niya na kumilos pa sa kanya. Kaso hindi na siya nagtiwala. So para kay Joash, instead na sabihin niya yung point number 2 na let God transform me, biglang naging let men transform me. So sana naman po ay hindi tayo magbago dahil sa tao, pero magbago po tayo dahil po sa ating Panginoon. The problem wasn't simply Joash had bad friends. Joash's heart was not firmly anchored in God. So katulad po na nabanggit ko kanina na mas matindi yung connection ni Joash kay Jehoiada, mas grabe yung anchor po niya sa heart po ni Jehoiada kaysa kay Lord. So pakitanong po ang ating sarili, kamusta po ang ating connection with the Lord? Tanungin nyo nga po yung sarili nyo, kamusta po connection ko kay Lord? Ano pong sagot ng sarili ninyo? 2 Chronicles chapter 24 verse 20, then the Spirit of God clothed Zechariah, the son of Jehoiada, the priest, and he stood above the people. So meron na naman po tayong panibagong karakter. Mas madali na pong sabihin, Zechariah po ang kanyang pangalan. Si Zechariah po ay anak po ni Jehoiada at ni Jehosheba. So after mamatay po ni Jehoiada, si Zechariah na ngayon ang ipinadala ni God and he did what a true friend does. He told the truth. So sa following, ay wala pala yung verse. Mamaya, papakita po natin kung ano po yung sinabi ni Zechariah. Minsan, pinapadala ni Lord hindi lang isang kaibigan. Totoong kaibigan. Minsan, madami. No? More than one. Sino po dito may more than one friend? Hindi po yung social media friend ha. Yung totoong friend po talaga. So, praise God. No? So, yung pagiging totoo, ibig sabihin ay yung pagiging totoo. Isasabihin talaga yung totoo sa'yo kahit na masakit o mahirap. Sometimes, sharpening doesn't feel encouraging. True friendship loves enough to confront. Sabi nga po sa Proverbs 27 verse 5-6, better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend.
Sa mga kaibigan niyo po ba, kaya po nating sabihin sa kanila kung ano po yung mali o yung dapat itama sa kanila? Kaya niyo po ba sabihin sa kanila, uy, may muta ka. Meron kang tinga dito. Kaya niyo po sabihin niyo sa kanila, uy, alam mo, hindi maganda yung suot mo ngayon. Hindi para sirain sila, no? Pero gusto natin kasi ma-build up sila. No? So, better is open rebuke than hidden love. Yung mga kaibigan ko, ganun po ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, oh, nag-birthday kayo ng July, hindi nyo pa ako nililibre. Yun yung open rebuke. Biro lang po yun, no? Pero kaya po ba natin maging totoo sa kanila? Ba? Kasi minsan, check nyo po, kung ang level ng friendship nyo ay nandito pa kayo sa part na ayoko sabihin yung totoo kasi baka magalit siya. O kaya baka hindi na ako pansinin. O kaya magiging friendship over na. Baka wala pa po kayo dun sa totoong level ng friendship talaga. Po? So, I remember nung high school po ako, meron akong isang kaibigan na meron akong napapansin sa kanya na something na kailangan ayusin. Yun yung feeling ko na parang sabi ko parang hindi ko kayang sabihin, baka magalit sa akin. So what I did instead ay gumawa ako ng letter. Nagsulat po ako ng letter sa kanya. No? Kasi kahit natakot ako, sabi ko, sige, ito nalang gagawin ko. Kasi concerned talaga ako sa kanya. So sinabi ko sa kanya, daming intro kasi nga hirap nga ako magsabi. So daming intro, tapos sinabi ko na kung bakit, ano yung gusto kong sana mabago niya. Tapos sa ending, kapag tingin mo after nito ay ayaw mo na akong pansinin, okay lang. Wow, drama! So yun. Naano niya naman, nabasa niya at na-appreciate niya yun. Actually, after nun, para naging mag-best friend pa kami nun. Kasi I think walang ibang gumawa nun sa kanya. So the challenge is to be true to your friend. Can you say to your seatmate, be true to your friend? A biblical friend isn't simply someone who makes you feel good, but helps us become more like Christ. So pag tinignan mo ngayon yung kaibigan mo at nakita mo siya na, uy, kamukha na siya ni Lord. Sana nakakontribute ka doon kung bakit kamukha niya na si Lord, di ba? Tsaka nandyan pa naman siya, hindi pa naman siguro siya na kay Lord, ano? Nandyan pa naman siya. Pero pag nakikita po natin na parang may kailangan pang ayusin para maging kamukha siya ni Lord, so tulungan na po natin. Tayo na po mismo yung mag-initiate para mas maging we become more like Christ. Ezekiel 36 verse 26 to 27, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Yung pagbabago po ng puso ay hindi po natin kayang gawin sa ating mga kaibigan. It is the business of the Lord at siya lang may kakayanan na baguhin po yung ating mga puso. But what we can do is to influence or to bridge. Kaya dapat push lang ng push kay Lord. Push nyo nga po yung katabi nyo kay Lord. Saan papunta yon? Baka kung saan nyo i-push. Push nyo po yan kaya papunta kay Lord. Po, para hanggang sa si Lord na po ang kumilos po sa Kanya. Discipleship gives direction. The Holy Spirit transforms the heart. Sa ating pong within our faith groups, yan po yung gusto natin mangyari. To push, to encourage each other to become more like Christ. Don't just seek friends who will encourage you. Seek friends who will help transform you into the likeness of God. So, yan po yung nabanggit natin kanina. And our last point is obedience must be consistent. Pwede pong pakiulit, consistent. So if we want to sharpen others in the right direction, we must obey God consistently. Ang hirap pong tumulong sa iba kung tayo po mismo ay hindi natin alam paano natin tutulungan yung iba. Kaya dapat, syempre, ayusin po muna natin ang ating mga sarili. 2 Chronicles chapter 24 verse 20, Then the Spirit of God clothed Zechariah the son of Jehoiada the priest, and he stood above the people and said to them, Thus says God, ito na po yung sinabi ni Zechariah, yung kanina na nagpakatotoo siya kay kay Joash. Why do you break the commandments of the Lord so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, He has forsaken you. So nakakalungkot na balita. Hindi po siya, bilang isang hari, hindi siya masayang balita na dahil iniwanan mo si Lord, iiwanan ka na rin ngayon.
Diba? Zechariah stood on God's word even when obedience became costly. He chose God's word over personal safety. So, hina-highlight po dito sa verses na ito, yung pag-obey po ni Zechariah kay God, kahit na magiging or masasacrifice, mako-compromise yung friendship niya with Joash. Nakakatakot po yung ginawa talaga ni Zechariah. His heart was anchored more in God than in Joash. Kaya po, naging ganun yung decision niya. Sige, susundin ko si Lord. Sasabihin ko to. Kaya kahit nakakatakot, he still went and sharpened Joash. But Zechariah did not use his own words. He used God's word. Minsan kasi pag word natin, walang effect or hindi maganda ang effect. Kaya mas maganda talaga kung word ni God yung gagamitin natin. Kasi mahirap na yun kontrahin eh. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. Pag si Lord na yung nagsabi, baka yung kaibigan mo hindi na rin siya makakontra. Diba? Sabi sa Bible, forgive. Sabi ng disciple ni Jesus, ilang beses po. Diba? So parang pag sinabi mo sa kaibigan mo yun, nahirap magpatawad, i-quote mo yung verse na yun, baka mapahinga na lang siya ng malalim. Sige na nga. Gawin na natin ito. John 15:14, you are my friends if you do what I command you. Yung sinasabi po natin na yung friendship kay Lord, hindi lang po siya emotional. It is demonstrated through obedience. Friendship with Jesus produces obedience to Jesus. Gustong-gusto po ni Jesus maging friends tayo. Pero minamarkahan po ni Jesus kung sino talaga yung friend niya. At yun po yung sumusunod sa Kanya. Kaya po, napakahalaga po ng obedience sa bawat isa sa atin. Consistent obedience protects us from spiritual drift. Drift as spiritual compromise often happens one decision at a time. That's why we need the word consistent. So, pag wala po yung word ni Lord sa atin parate, mas madali po tayong makagawa ng compromise o ng mga bagay na hindi po naaayon sa paningin ni Lord. At pag nasanay po tayo na hindi tayo consistent, maapektuhan na rin po yung friendship natin with Jesus. So, isipin na lang din po natin, how can we be a godly friend to others if we are not in good terms with our friend Jesus? Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. That's why we need the word every day. And in John 15 verse 12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. We don't manufacture Christian friendship. It flows from our friendship with Christ. So, may effort po tayong kailangang gawin para tayo po ay maging friend ni Jesus. But at the same time, it is mostly and above all, God's work. Kaya po, tinatanggap niya tayo bilang kaibigan natin. So our challenge for today is to be close to Jesus, that our friendship with others becomes an overflow of His life in us. Tama pong hindi po madali ang nasa-sharpen tayo. Yung nasasabihan tayo ng kung anong dapat itama sa atin. Hindi, masakit po minsan. Pero it's also a blessing kasi yun po yung way kung paano tayo mag-improve at kung paano po tayo magiging mas kamukha po ni Jesus Christ. Now at this point, I am encouraging everyone to be a friend, una syempre kay Jesus, pero to be a friend to someone today. Kaya po pwede I encourage everyone to please stand up right now and to reach out to a friend. Pwede po bang sa isang kaibigan po ninyo ay i-encourage nyo naman, palakasin nyo naman po siya. Huwag naman po natin gamitin yung usual na ginagamit nating mga words.
Pero pwede po bang maging kaibigan po kayo sa kanya at sabihin po natin ano yung mga encouragement na pwede nating sabihin sa bawat isa. To keep up the faith, maraming challenges pero talagang natin, kakayanin po natin yan. And then after encouraging each one, pray for each other po. Asking po for our volunteers, meron pa pong ibang mga kasama tayo na wala pa pong nagre-reach out sa kanila, nagpe-pray. I believe right now, Jesus wanted to connect with each one. Jesus wants to be your friend. If you right now decide na, Lord, gusto ko rin po kayong maging kaibigan, I encourage you to raise up your hand right now and express it as we worship the Lord. Sa lahat po na nagsasabing, Jesus, I want to be your friend. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. You see the hands of these people, Lord, and the desire to have a connection, a deep, deep connection with you, more than any men or any women or anything in this world, Lord God. Father, I pray in the mighty name of Jesus, let these people experience you, Lord God, experience the power of that connection with you in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And if this is your first time na sabihin kay Jesus that you want to be His friend, please follow me in this prayer. Ikaw na gustong tumanggap sa ating Panginoon bilang ganyang kaibigan, Panginoon at tagapagligtas, taas mo lang iyong kamay at sundan mo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat sa pagkakataong ito na pwede po akong lumapit sa inyo at sabihin na gusto ko po kayong maging kaibigan, Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay at simula po sa oras na ito ay baguhin niyo po ang aking puso. Let me pray for you. Salamat po, Panginoon, for these people who willingly exerted their effort, Lord God, and expressed their willingness na magkaroon po ng connection with you. And in Jesus' name, let this not be just merely plain words, Lord God, but let there be power in this connection, in this friendship, Lord God. Starting today, baguhin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Lagi po namin kayong pupurihin at pasasalamatan, Panginoon, at lagi po namin itatanghal ang iyong pangalan. Thank you for this wonderful friendship, Lord God, and give us the opportunity to be a godly friend to others, Lord God. We thank you and we love you too, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan naman
pasalamatan po natin ng malakas sa malakas ang ating Panginoon sa oras na ito. We can now be seated in God's presence. Praise God! Are you excited? Ay, parang mahina. Are you excited, church? Ay, are you excited, friends? Friends pala. Church friends? Okay po. So, ang ating mga ushers ay nag-iikot at nagbibigay ng mga envelope. Ayan, nakikita ko yung iba excited talaga eh, oh. So, sa loob po ng envelope natin, makakakita po kayo ng maliit na piraso ng papel. You can write your name. Pero ito po yung mas maganda. Pwede nyo po isulat dito yung inyong mga prayer requests. Kasi gustong-gusto po namin kayong ipag-pray. Okay po ba yon? Ay, okay po ba yon? Okay. At ito pa po. So, you can also share with us your testimony and your thanksgiving. Sige po, bibigyan ko po kayo ng time para mag-prepare, para masulat nyo na maayos yung pangalan ninyo. Baka ang bilis-bilis naman no? So sabi po sa 1 Kings chapter 17 verse 14, sabi po dito, "For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord sends rain on the land." So, magbabackstory din po muna ako, no? So, yan po yung promise. Okay po, that is the promise po ng Lord at that time. And yung widow po, meron lang siyang enough. Sapat lang po yung kanyang harina at langis para sa kanilang huling pagkain. Okay? Pero, ang gusto ni Lord, magbigay ka. Parang hirap po magbigay pag last money nyo na, no? Lord, last money ko na to. Pwedeng na lang po next time. Pero, yung ating bida sa story, ang widow po na ito, sumunod po siya as she read God's word. Nung nabasa niya, nag-obey po siya. So, yung story niya, masyadong familiar po talaga sa atin. Tama po ba? And nire-remind po tayo that giving is an act of faith. So, sa kabila ng ating kakulangan, magbibigay ka pa ba? Diba? Siyempre, magbibigay tayo. Kasi beyond sa ibibigay natin, ang tinitignan talaga ni Lord, yung puso natin, kung magtitiwala ba tayo sa Kanya, sa kabila ng ating kakulangan. And as we give this morning, sinasabi natin, Lord, I trust you that you will provide. Okay po? So, sa patuloy po, maraming salamat po sa mga nagbibigay patuloy. Dahil sa pagbibigay nyo, you are partnering with us. You are partnering with God's mission. So, saan nga po ba napupunta ang ating pagbibigay? First is the Robinson Galleria Mission, our Project Isaac, and the Campus Mission. So, sasabihin mo sa katabi mo, salamat ha. Ayan, parang mahina, walang power. Salamat ha. Okay, because every giver is a part of our mission. Okay po, sige po, iniimbitahan ko lahat tumayo. Ayan. So siguro enough na yung time na binigay ko at nakasulat na kayo ng nobela nyo po, no? So this time, bibigyan ko kayo ng mga ilang segundo. I-lay hands nyo po ang inyong mga envelope. Ayan. Ipag-pray nyo po muna bago tayo magsabay-sabay manalangin. Sige po, let's pray. I-lay hands nyo po, declare, kausapin nyo po si Lord with your giving. I-lay hands nyo po yung inyong envelope. Sige po, sabay-sabay nating itaas ang ating mga envelope kasama ng ating pananampalataya. Lord, sa kabila ng aming mga kakulangan, you will provide, Lord Jesus. Sa pagtaas namin ng mga kamay, Panginoon, kasabay nito ang pagsasabi namin, nagtitiwala po kami sa inyo, Panginoon, that you are our Jehovah Jireh. You will provide for every needs that we have in the mighty name of Jesus. Lord, I pray sa lahat po na magbibigay ngayon, Panginoon, makakaranas ng daloy, Panginoon, daloy ng pagpapala na nagmumula sa inyo, hindi lang po sa finances in the mighty name of Jesus, but also healing upon healing, protection upon our houses, protection upon our businesses, protection
protection upon our work, oh God. Lord, bless every household, oh God. Bless our church, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po. Ngayon, aaho, nakakalimutan ang nakaraan. Dilim na kahapon, isasantabi na at wawakasan. Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Pauwitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa salina, tawag ng iyong pagmamahal. Okay po, bawal pa po umupo. Tayo po tayo ulit. Pakisabi sa katabi, alam mo, ang godly friend, marunong sumayaw. Kasi yun yung pagpupuri natin kay Lord. So bago pa tayo maghiwa-hiwalay, sasayaw po muna tayong mga godly friends of Faithful Jesus Church para po sa papuri ng ating Panginoon. Sige po, simulan niyo po sa side step. Hindi po nagsa-side step ang lahat. Katapatan at kadakilaan. Dagdagan po natin ang kamay. Sasayaw sa salina, tawag ng iyong pagmamahal. Gamitin po natin ating mga boses. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. Ang lahat Ng mga anak, magbabalik sa'yo, Ama. Ibang step naman. Paano po? katapatan at kadakilaan. Freestyle po, freestyle. Sasayaw sa salina, tawag ng iyong pagmamahal. Lakasan po natin ang ating papuri sa Panginoon. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. Ang lahat ng iyong mga anak, magbabalik sa'yo, Ama. Babalik kami sa'yo, Ama. Salamat dahil ginawa mo na po ang bawat isa bilang isang godly friend. And you will send us, Lord, to be a godly friend to at least one this week, Lord God. And as we go, Lord God, give us the confidence, Lord, give us the wisdom, Lord, and allow us to overflow with love para po maibahagi din po namin ito sa iba. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Ito po ang aming panalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless us all. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Katulad